bagong uri ng palaka sa Palawan, alimango na kakaiba ang kulay. Sa Dinagat Island sa Surigao, cloud rat, at sa Pangasinan, golden bangus. Ilan lang yan sa mga pambihirang hayop na bagong diskubre only in the Philippines. Gubat ng Dinagat Island sa probinsya ng Surigao del Norte sa Mindanao, nabubuhay ang isang uri ng daga. Malago ang balahibo at lumalaki ito ng halos gapusa. Ito ang Crateromys australis o mas kilala sa bansag na Dinagat Cloud Rat o puot. Kulay orange ang balahibo nito, kumpara sa dwarf cloud rat ng Benguet na kulay reddish-brown. 1975 pa raw nung huling may nakakita nito. Kaya pinangambahang baka naubos na ang kanilang lahi. Well, these specimens we have of the cloud rats were collected in the Philippines in the 1940s, right after the Second World War. And so we have this specimen for, more than 50 years already. Ang kaisa-isang specimen nito, matatagpuan pa sa American Museum of Natural History. Samantala, nito lamang Enero, pumunta sa Dinagat Island ang Czech zoologist na si Milada Rehakova Petru at ang kanyang asawa na si Vaclav Rehak para maghanap ng mga Philippine tarsier. Ngunit sa halip na tarsier ang kanilang namataan, isang Dinagat cloud rat. We try to get as much information as possible about the occurrence of this rare species. And one evening, while waiting for tarsier, we found the rat. And the next week we spent with finding it again and getting pictures and videos. Patunay na hindi pa pala ubos ang lahi nito. Gayunpaman, nananatili sa listahan ng critically endangered ang mga cloud rat. Pinaniniwalaang ang pagmimina at pagkasira ng mga gubat ng Dinagat Island ang dahilan kung bakit unti-unting nawala ang mga ito. Pagkasira rin ng mga gubat ang problema sa Nacolod Mountain Range sa Southern Leyte. Dahil dito, nagsagawa ng pag-aaral ang mga kinatawan ng FFI o ang Fauna and Flora International, isang non-government organization, kasama ang mga tiga-National Museum at ang DENR. Ang hindi nila inasahan, sa loob ng 10 araw nilang pananaliksik, 2 bagong uri ng palaka ang kanilang nadiskubre na pinaniniwalaang Pilipinas lang ang meron. So, bago to sa Philippines, hindi siya common sa ibang area. Pero siguro, kung okay naman yung habitat dun sa place na yun, sa site, most probably, baka okay naman yung population niya doon. Ang isa sa mga palaka, singlaki lang ng hinlalaki, berdeng manilaw-nilaw, at may patsi-patsing itim. Kulay brown naman ang pangalawang palaka, pero mas malaki sa naunang palaka. Kakaiba rin ang huni ng mga ito. Nabibilang daw ang mga ito sa grupo ng genus Platymantis o yung mga palakang nabubuhay lamang sa mga tropical na bansa katulad ng Pilipinas. Para maghanap ng mga buhay pangkalahi ng mga palakang ito, umakyat ang aming team sa bahagi ng Mount Nacolod sa bayan ng Sogod sa Southern Leyte. Yung pinakataas na bundok, pinakalayo, yun, doon tayo, punta. Diyan ang mga palaka. Puro na ilog, daanan natin. Hindi ito naging madali. 5 oras na trekking. Tumawid pa sila sa rumaragasang mga ilog. Sumampa sa mga naglalakihang bato. Kasama ang 2 kagawad ng Barangay San Juan na sina Guermo at Domeng, narating ng aming team ang campsite ng Mount Nacolod. Pagkagat ng dilim,
Agad nilang ginalugad ang paligid ng bahaging yon ng bundok. Pero sina Guillermo at Domeng, hindi masyadong umasa na makikita nila ang mga pakay na palaka, lalo't limitado lang ang oras. Muundang magtingog sa palaka. Suwerte na raw kung makakakita ang aming team ng kahit isa sa 2 bagong diskubring palaka. Dito ka mo tingnan, sir. Pero maya-maya lang, Teka lang, isang kakaibang uri ng palaka ang namataan ng aming team. Kakaiba ang mga mata nito. Mamula-mula at tila nagkukorting sungay. Pero hindi pala yon ang pakay ng aming team. Isa itong uri ng horned frog na unang natuklasan sa Mindanao. Hindi nagtagal. Ayun oh. Ito. Nagpakita rin ang palakang pakay ng aming team. Nasa isang dahon, tila nagmamasid. Mukhang nag-aabang daw ng makakaing insekto. Halos kakulay ng halaman ang palaka, kaya hindi madaling makita. Sa wakas na pinakamaliit na palaka dito sa bundok na ito. Bukod sa napakaliit nito, Punta tayo pababa. hanggang madaling araw, Banda ron. hinanap ng aming team ang isa pang bagong diskubring uri ng palaka. Pero hindi ito nagpakita. Sa ibang bahagi naman ng Pilipinas, naging laman din ng balita ang pagkakadiskubre sa ilang nilalang dahil sa natatangi nilang kulay. Sa mismong pagdiriwang ng araw ng Pangasinan, isang pambihirang bangus ang nahuli sa isang palaisdaan. Karaniwang kulay pilak o silver ang kaliskis ng bangus, kaya laking gulat ng mangingisdang si Ariel nung nahango niya sa kanyang palaisdaan ang isang ginintuang bangus. Siyempre, nakakapanibago kasi hindi siya normal na bangus. So, ang ginawa namin, inalagaan muna namin. Yun, habang lumalaki. Swerte nga, pampaswerte. Ibinigay niya na ito sa pangangalaga ng BFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Dagupan para mapag-aralan. Ang golden bangus may bigat na humigit kumulang 1 kilo. Normal naman ang laki at haba. Ayon sa BFAR, isa raw itong kaso ng albinism o abnormal na pagdevelop ng kulay ng balat o kaliskis. Ang mga goldfish at koi carp ay albino din ng common carp. And therefore, talagang mayroong nangyayaring ganito. Kaya lang sa bangus, very lately lang parang koi. Kaya lang yung koi may baltik. Inilagay ang golden bangus sa isang maliit na saltwater pond. Pero nung inilipat ito, biglang tumalon. Nagtamo ng sugat, bagamat ligtas naman daw ito. Tinitiyak pa hanggang sa kasalukuyan kung ano ang kasarian ng golden bangus at kung posible bang paramihin ito. Ang bangus kasi, bago maging sexually mature, ay inaabot ng 4 years to 5 years. Ito ay 1 year and 4 months pa lamang. Maghihintay pa tayo. Kung nasanay tayo sa kulay ng alimango na itim o gray, kakaiba ang kulay ng alimango na bagong diskubre sa bayan ng Nara sa Palawan. Kulay ube. Pagbutihin mo na. 3 buwan itong pinag-aralan ng estudyanteng si Princess. At pinangalanan niya itong Insulamon palawanense. Ma-identify din ang Insulamon palawanense sa pamamagitan ng hugis ng kanyang shells sa parte ng kanyang paa at maging sa harap at likod nito. And conservationists
kinakailangan namin pag-aralan ang mga organisms na makikita sa aquatic ecosystems. Bukod sa kulay ube, 3 species pa raw ang nadiskubre ni Princess. Sa yaman ng biodiversity ng Pilipinas, tsak, hindi lamang ang mga ito. Ang mga pambihirang hayop na hindi pa nalalaman ng publiko. Marami pa ang naghihintay lamang madiskubre. Kaya, siguro naman, hindi na natin kailangan pa ng dagdag na pruweba para makitang mayaman talaga ang Pilipinas. Sa paraiso ng Boracay, may bagong kontrobersya. Local ，iniit sa pera ka sa grupo. versus foreign tourist guide. 像在韩国人在建的。犹太咯。 Noon online,